tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakatinding dagok ang natamo ng militanteng grupong Hezbollah matapos opisyal na ideklara ng pamahalaan ng Israel ang ganap na pagkawasak ng isang malaking drone fortress sa timog na bahagi ng Lebanon. Ang marahas na operasyong ito ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa buong rehiyon dahil sa tindi ng pagsabog na narinig at naramdaman hanggang sa hilagang bahagi ng teritoryo ng Israel ngayon. Partikular na tinarget ng mga piling puwersa ng Israel Defense Forces o IDF ang isang napakasopistikadong network ng mga lagusan sa nayon ng Majdal Zone sa Timog Lebanon. Ang underground tunnel na ito ay may kabuuang haba na mahigit 200 metro at may lalim na umaabot sa 25 metro sa ilalim ng lupa. Sa loob nito, natuklasan ang daan-daang uri ng sopistikadong armas na nakatutok sa mga sibilyan ng Israel. Sa isang pinagsamang opisyal na ayon sa kanila ang mga vapor at rocket launcher na nakaimbak sa loob ng lagusan ay sadyang idinisenyo at inihanda upang magsagawa ng mga marahas na pag-atake laban sa mga sibilyang komunidad at soberanya ng Estado ng Israel. Bago isinagawa ang mapanganib at malakihang operasyong militar na ito, tiniyak ng pamahalaan ng Israel na nakipag-ugnayan muna sila sa kanilang pinakamalapit na aliado sa kanluran. Formal na ipinabatid ng Israel ang kanilang plano sa pamahalaan ng Estados Unidos at sa mga diplomatikong kinatawan nito na kasalukuyang nakabase sa Lebanon upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa gitna ng sensitibong sitwasyon. Inihayag naman ng Ynet News, isa sa pinakamalaki at pinakamaimpluwensyang ahensya ng balita sa Israel, ang mga detalye ng mga nakumpiskang kagamitang militar sa loob ng tunnel. Kabilang sa mga ito ang mga unmanned aerial vehicle o drone, iba't ibang uri ng mapangwasak na warheads at mga delikadong pampasabog. Ang pagkakadiskubring ito ay nagpapatunay sa malawak na kakayahan ng Hezbollah na maglunsad ng palihim na pag-atake. Naglabas din ang hukbong militar ng IDF ng isang video footage na nagpapakita ng aktwal na pagpapasabog sa naturang pasilidad ng Hezbollah. Sa madilim na kalangitan ng gabi, kitang-kita ang naglalakihang bola ng apoy at makapal na usok na pumailan lang matapos pasabugin ang buong istruktura. Ang lakas ng pagsabog ay naramdaman sa mga kalapit na bayan na nagdulot ng labis na takot sa mga residente sa magkabilang panig ng hangganan. Binigyang diin ng pamunuan ng Israel na mananatili ang kanilang mga sundalo at commander sa itinalagang security buffer zone sa Timog Lebanon upang masubaybayan ang sitwasyon. Ayon sa kanila, hindi sila mag-atubiling ipagputuloy ang pagdurog sa mga infrastruktura ng Hezbollah upang tuluyang maalis ang anumang banta sa mga mamamayan sa Hilaga at matiyak ang pangmatagalang seguridad ng kanilang bansa laban sa terorismo. Isang reporter mula sa kilalang Agence France Presse o AFP na nasa lungsod ng Tyre, mga 10 kilometro ang layo mula sa pinangyarihan, ang nagpatunay sa tindi ng pagsabog. Nakita niya ang makapal na usok na umaangat mula sa direksyon ng lagusan. Maraming mamamayan sa Tyre ang nagpasyang lumikas kaagad matapos mabalitaan sa lokal na media na magsasagawa ng malalakas na kontroladong pagsabog ang puwersang militar ng Israel doon. Sa kabilang banda, mabilis na naglabas ng opisyal na pahayag ang grupong Hezbollah upang ipagtanggol ang kanilang posisyon sa labanang ito. Ayon sa grupo, nananatili ang kanilang lehitimong karapatan sa pagtatanggol sa sarili laban sa sunod-sunod na pag-atake ng Israel sa Timog Lebanon. Binigyang diin nila na ang kanilang mga aksyon ay tugon lamang sa mga agresibong hakbang ng kaaway na naglalagay sa panganib sa mga mamamayan. Tahasan ding inakusahan ng Hezbollah ang Israel ng garapal na paglabag sa kasunduan sa pagtigil ng putukan na pinangasiwaan ng Estados Unidos upang wakasan ang labanan. Sinabi ng grupo na buong tapat nilang sinunod ang kasunduan hanggang sa sandaling ito, ngunit napipilitan silang subaybayan at bantayan ang mga mapanirang kilos ng Israel na nagbabantang sumira sa marupok na kapayapaan na matagal nang inaasam sa buong rehiyon. Samantala, iniulat ng National News Agency ng Lebanon na nagpatuloy ang mga pag-atake ng Israel sa iba pang bahagi ng bansa, kabilang ang lungsod ng Nabatye sa Timog. Kinumpirma ng Ministry ng Kalusugan ng Lebanon na may 2 katao ang nasugatan matapos hagisan ng mga stun grenade ng puwersang Israel sa naturang lugar na lalong nagpalala sa tensyon at takot sa mga lokal na mamamayan na ayaw nang bumalik sa digmaan. Ang madugong operasyon at pagwasak sa tunnel ay naganap may 2 araw lamang matapos pirmahan ng Israel at Lebanon ang isang makasaysayang framework agreement sa Washington. Ang kasunduang ito,
na pinatnubayan ng Estados Unidos ay naglalayong magbukas ng daan para sa isang formal na prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa na matagal nang nasa estado ng digmaan sa nakalipas na maraming dekada na. Sa ilalim ng mga tuntunin ng kasunduan, ang pag-alis ng puwera ng Israel sa mga teritoryo ng Lebanon na kasalukuyan nilang kinokontrol ay nakadepende sa isang napakahalagang kondisyon. Kailangan tuluyang buwagin at disarmahan ng pamahalaan ng Beirut ang armadong grupo ng Hezbollah sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga pilot zone na pamamahalaan at babantayan ng opisyal at lehitimong hukbong sandatahan ng bansa ng Lebanon. Gayunpaman, ang pag-asang ito para sa kapayapaan ay tila agad na naglaho sa isang kurap ng mata. Sinabi Berry, ang speaker ng parlamento ng Lebanon at kilalang malapit na kaalyado ng Hezbollah, ay nagdeklara na hindi kailanman aaprubahan ng bansa ang naturang kasunduan. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang dokumento ay hindi katanggap-tanggap at hindi kailanman ipapatupad sa kasalukuyan nitong anyo sa bansa. Ayon kay Berry, ang kasunduang binuo sa Washington ay isang uri ng imposisyon at malinaw na hindi nagpoprotekta sa pambansang interes at karapatan ng Lebanon. Naniniwala siya na ang mga nakasaad na kondisyon ay pabor lamang sa panig ng Israel at naglalayong pahinain ang kakayahan ng Lebanon na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo at soberanya laban sa mga dayuhang banta na maaring dumarating sa mga susunod na taon. Inilarawan pa ni Berry ang kasalukuyang dokumento na mas masahol pa ng 10 beses kumpara sa kasunduan noong ika-17 ng Mayo, 1983. Ang makasaysayang kasunduang iyon ang huling pagkakataon na nagtangka ang Lebanon at Israel na lumikha ng isang formal na kasunduang pangkapayapaan na kalaunan ay nagdulot ng matinding hidwaan at kaguluhan sa politika sa buong bansa. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ang kasunduan noong taong 1983 ay tuluyang ibinasura at pinawalang bisa dahil sa matinding panggigipit mula sa Syria at mga kaalyado nito sa Damascus na nakabase sa loob ng Lebanon. Ang makasaysayang karanasang ito ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling mapagduda ang maraming pinunong Lebanese sa anumang kasunduang may kinalaman sa Israel. Matatandaang muling nakaladkad ang Lebanon sa malawakang gulo sa gitnang silangan noong ika-2 ng Marso. Nagsimula ang lahat ng magpakawala ng mga rocket ang Hezbollah patungo sa teritoryo ng Israel bilang ganti sa pagpatay sa pinuno ng Iran na si Ali Khamenei sa isang operasyong militar ng Amerika at Israel na nagpasiklab sa kasalukuyang serye ng marahas na sagupaan sa pagitan ng dalawang panig sa rehiyon. Bilang tugon sa mga rocket ng Hezbollah, naglunsad ang Israel ng malawakang kampanya ng pambobomba sa himpapawid sa iba't ibang bahagi ng Lebanon. Kasabay nito, nagpadala rin sila ng mga tropa sa timog na bahagi ng bansa upang direktang harapin ang mga puwersa ng Hezbollah na nagresulta sa malaking pinsala sa mga infrastruktura, pagkawala ng maraming buhay ng mga sibilyan at paglikas ng libu-libong pamilya. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling lubhang mapanganib ang sitwasyon sa hangganan ng Israel at Lebanon. Ang pagkawasak ng drone fortress ng Hezbollah ay nagpapakita ng determinasyon ng Israel na ubusin ang kakayahang militar ng grupo, habang ang pagtanggi sa kasunduang pangkapayapaan ay nagpapahiwatig na malayo pa ang tatahakin bago makamit ang tunay at permanenteng katahimikan sa marupok na rehiyong ito.